Libro ng buhay at kamatayan, libro ng buhay at kamatayan. Sabi mo, si Meng Po ay nag-resign na ng 900 at 99 beses. Bakit hanggang ngayon, nandun pa rin siya sa tulay ng naihe? Nagbibigay ng sopas ni Meng Po. Dahil tuwing nag-resign si Meng Po, binibigyan siya ni Haring Yama ng sopas ni Meng Po, sabi ay para mag-reincarnate. Pero totoo, pinapawala lang ang memorya para magtrabaho ulit. Ganun ba, teka? Si Hei Beiwa Chang ay mag-partner, bakit sila? Laging magkasama? Chismis patungkol sa amin? Ito, mahirap sabihin. Akala ko kaibigan kita. May ganito ka palang masamang iniisip. Ha? Mag-practice ka na sa mundo. Huwag kang magchismis sa palasyo ni Haring Yama. Nakakaabala ka sa ibang multo. Talaga bang tatay mo to? Pagpasok mo sa pamilya yan, iwan mo na yang. Amoy ng orphanage, ang mga babaeng yan. Mula pa sa panahon ng lola mo, ay modelo ng high society sa Beijing. Yang pobre mong amoy, nakakahiya sa mga ninuno ng pamilya yan. Pamilya yan. Naka-time travel ako. Ang original na si Yan Zhao. Ang tunay na anak ng mayamang pamilya yan na nawala. Pagka-uwi, hindi pinansin at sa huli. Pinatay ng masamang si Shen Xinru. Ano ang binubulong mo? Sasabihin ko sa iyo, si Xinru ay kahabag-habag ang buhay. Isinama siya ng tatay mo, 8 taon na ang nakalipas, at sobrang minahal namin. Mas mabuti kung makakasundo mo siya, huwag kang magkaroon ng hindi dapat na iniisip. Alam ko na, ma. Hay, dapat kong sabihin, ang ganda talaga ng nanay ko. Maputi, maganda, mahaba ang binti at maganda ang puwet, kaya naman pagkatapos. Hiwalayan ang tatay ko sa pangalan, naging live streamer. Nai Shanghai, ikaw ay laging gising na lungsod. Salamat kay Kuya Yun den Feng King SR Racket. Mahal kita, mahal kita, mahal kita. Hay, medyo maingay man si mama, pero dahil sa kanya. Kaya ako naging maganda. Huwag kang mag-alala mama, kung iwan ka man, ako ang bahala sa iyo. Ikaf. Hindi, kanina hindi naman siya nagsalita, pero narinig ko. Baka ang kanyang iniisip. Ete, bumalik ka na. Ang hirap siguro ng buhay mo sa labas. Anong pagpapanggap na inosente, 3 taon na ang nakalipas? Alam na ninyo na nasa orphanage ako, pero itinago nyo kay mama. Ngayon, isinusundo mo ako dahil lang. May sakit sa bato si Yanshu. At gusto mong kunin ang bato ko, di ba? Anong sinasabi mo? Alam ninyong nasa orphanage siya. Ma, ano hindi sinasabi mo, tak? Hindi pa noong nakaraang buwan lang. Natin siya pinasundo sa private detective. Nga, ma. Yang private detective, hindi BA ikaw pa. Ang nagpakilala sa amin? Nakalimutan mo na? Kakagaling lang niya sa orphanage. Ano niya nalaman, tu? At yung sinabi niya, bakit narinig nating lahat? Ate, ayaw mo ba sa akin? Wala naman. Bakit di mo ako kinakausap? Kuya, second kuya. Baka umalis na lang ako. Bahay Montag naman, tu, ate. Baka magtampo siya. Anong Alice? Bahay Montag rin, tu. Anong problema mo? Mabait naman si Xinru SIO. Bakit ang sungit mo? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ang taray, di talaga pwede galitin ang love struck. Pero tong buntis na si Shen Xinru. Kaninong anak kaya to? Hindi pa naman sila umabot sa gano'n ni second kuya. Baka yung gabing kasama si kuya. Hinipuan mo siya? Hindi ako. Bakit naman hindi? Noon ang gabing nalasing si Shen Xinru. Malapit lang naman yung hotel sa ospital.
Kuya, mamatay-matay ka na. Sex pa rin ang iniisip mo. Nagdadahilan ka pa. Ako. Ay hindi, nasa ospital si kuya noon. Si second kuya ang pumunta sa hotel. Pero bago yun, lasing na siya sa bar. Kaya pala hindi niya maalala. Ika. Tama na. Magkapatid kayo. Umuwi kayo te maisip-isip. Nag-aaway, parehong talo. Pero sa itsura nito, di talaga malalaman kung sino ang ama. Ikaw naman, tumahimik ka na. Tita, ano ba talaga ang nangyari? Second kuya, bakit bigla na lang? Nag-away, stang umiyak stang. Iyak ka ng iyak. Buhay pa ako, parang patay na ang trato mo. Tito, Nauwi ka rin, pagod ka sa biyahe. Okay lang, kain na. Naku, si Shenxinru pala ang buntis. Ni Papa. Wala kang galang sa pagkain, hindi ka na. Probinsya ng pasaway, mag-ingat ka sa itsura mo. Sige Papa, tatandaan ko. Matanda ka na, wala kang karapatang husgahan ako. Nakakahiya, nakipagrelasyon ka pa sa dalagita. At naglakas loob kang makipagkalokohan sa iba sa bahay. Para nakawin ang kayamanan ni Mama. Kung tutuusin, mukha talagang. Mukha niya si Shenxinru. Yung white moonlight niya. Naku, ang lalaki sa pamilyang ito. Lahat na humaling sa babaeng ito. Kawawa naman si Mama. Napangasawa ang lalaking hindi naman siya mahal. Ninakawan pa ng ari-arian tapos nagtulungan pa ang gagong lalaki. Para gawing babaeng bayaran si Mama. Imposible. Paano naman si Papa? Anong sinasabi mo? Huwag mong pagbintangan si Papa. Kuya, ano bang sinabi ko? Tama na. Ano ba tong nangyayari ngayon? Parang lahat na balutan ng demonyo. Kain na. Tito, huwag mo namang sisihin si kuya. Kasalanan ko rin kasi kaninang hapon. Nag-away kami ni ate kaya siya nagalit. Ete, pasensya na sa kanina. Huwag ka nang magalit. Masarap ang sabaw ni Tita Wu, subukan mo. Hindi mabubuhay itong plastic na to nang hindi nadradrama. Mamaya ibubuhos niya yung sabaw tapos iiyak na. Sinadya ko raw siyang itulak. Sasabihin ni Tsinro na binibiktima siya. Imposible. Ate, Salamat, Ditse. Tama na siya. Ete, bakit mo ako itinulak? Nahulaan niya talaga. Nasasabihin, tunik Sinro. Kung ganito, ibig sabihin, ang anak sa sinapupunan ni Tsinru ay talagang kay Papa. Pero ako, matagal ko nang inamin kay Tsinru. Ramdam ko, ang ako. Imposible. Ilang dekada ko nang kasama si Zengguo. Matibay ang samahan namin. Hindi niya ako gagawan ng masama. Tito, ayaf sa akin ni ate? Nga naman, ilang taon na ako rito sa bahay, itinuring niyo akong tunay na anak. Normal na hindi gusto ng aking kapatid na babae. Ano ang ginagawa mo? Humihingi sa Tsinru. Okay ba ang iyong kamay? Dapat ba kitang tatawagin ng doktor? Ano ang nangyari? Oops. Kamay ni Miss Sinro. Bakit ito napakainit? Oh, Sister Wu. Mayroon ka bang anumang scald ointment sa bahay? Makukuha ko ito ngayon. Ikalawang miss, mangyaring masiguron. Ang scald cream na ito ay gumagana. Hindi ito umalis sa anumang mga pekta. Sa Wuji sa bahay, ikaw pa rin ay nagtitiwala. Ang matandang kapatid na ito ng bukong gaano pamilyar. Ito ay naging ibang tao ang tatay. Love rat ay pag-ibig rat. Ang luma at ang maliit ay hindi magpapalabas. Ang totoong masamang puso ay tumitingin pabalik sa mukha ng ina. Hindi nakakagulat na ang lumang bagay na ito ay bumalik maaga. Ito ay naging out na hindi ako pumunta sa bahay hanggang ngayon. Ako ay sa hotel kasama si Chawu sa paraan. Masyadong malinaw ang marka ni Chawu.
Hindi man ito sakop ng kolar. Tama beazi madam? Ikaf. Oh shit. Sino ginawa ang mga marka sa iyong league? Ito ang aking personal na privacy. Oh, aking asawa, Sister Wu, ang kanyang asawa, pagkatapos ng lahat. Noong mahabang panahon ito, siya ay may magandang petsa. Hindi ito normal. Hindi ba naangkop para sa iyo na tanungin? Nakikipag-usap ako sa kanya. Ano ang sinabi mo? Mas mahusay mong ipaliwanag ito sa akin ngayon o iban. Sabunin ko kaagad ang iyong asawa. Nagtatrabaho ako sa iyong pamilya sa loob ng higit sa 10 taon. Laging dedikado. Bakit mo ako napakahirap ngayon? Pagpapahamak. Ito ay malinaw na ikaw ay kasangkot. Tia Wu, ito ang huling oras. Ang tiyuhin na ipinadala sa iyo pabalik. Naalala ko sinabi mo. Ikaw ay mula sa parehong bansa bilang kanya. Oo, Zia. Pagkatapos, wala tayong katibayan. Kung ito ay kumalat, natatakot ako sa mga biro ng iba. Oh, pumunta ka sa trabaho, asawa, huwag kang galit. Upo, umupo a. Ina, huwag kang galit. Kumain muna tayo. Ito siyang Sinro kasama si Chao. Bakit hindi mo nagsasalita para sa kanya? Natatakot ba na umalis ang Chao? Walang nakatulong sa kanyang gamot yan, Shen. Ang babae na ito ay talagang masama. Sapat na yon. Hindi ka nagsasalita ng kalokohan dito. Hindi ko sinabi. Ikaf. Ang pinakamatandang kapatid na lalaki ay may isip pa rin upang aliwan ang iba. Ang kanyang sariling bato ay sinira ng gamot ni Sister Wu. At alam din ito ni Shen Sinru. Pero para mapunta ang kanyang anak sa pwesto, ayaw niyang paalalahanan siya. Ang sakit ko ay biktima ng panlilinlang. At bukod pa, gusto niyang gamitin ang bato ko para iligtas ang sarili. Pero matagal na akong inilagay ni Shen Sinru sa bitag. At nahawaan ng hepatitis B, kaya imposibleng mag-donate ng bato sa kanya. Ngayon, ang tanging pwedeng mag-match ay si tatay, pero simula pa lang, ayaw talaga ni tatay na mag-donate. At nagpeke pa sa resulta ng check-up, kawawa naman. Hindi ako ang pinakakawawa. Ang gusto niya ngayon ay ang bato ko. Kumakain KPA? Ikaf. Huayuan, bakit ka nandito? Pasok ka. Tito at tita, pinapunta ako ng mga magulang ko para pag-usapan. Ang kasal namin ni Xinru. Ito ba yung fiancé ni Shen Sinru na? May green hat. Gwapo naman. Pero pangit lang ang taste. Ang galing talaga ni Shen Sinru. Nakumbinsi pa niya si mama na ibigay sa kanya. Ang ganito kagandang kasal. Pero ang fiancé niya, buntis sa matandang lalaki. Kaya si Guwei Chuan, pwedeng mag-alaga ng hayop sa ulo. Siya ang nagsasalita. Sino ito? Sie old Gu. Ipapakilala ko, ito ang kapatid namin na kakahanap lang. SA Provincia. Babalan kita. Imbestigahan mo ng mabuti ang fiancé mo. Ang babaeng nagsalita kanina. Ang buntis ni Shen Sinru ay anak ng matanda. Si Yan Zhengwu lang ang matanda sa bahay na ito. Pinapaimbestigahan ulit ako ni Ansho sa fiancé ko. Kaya may problema sila ni Xinru. Kumusta? Ako si Gu Huichuan. Kahit anak ka lang sa probinsya, kitang-kita pa rin ang ganda ni Tita Song noong bata pa siya. Naku, hindi naman, paano makakapantay? Sa aming Xinru, Naku, ang gwapo mo pa naman at virgin. Ayaw pa ni Shen Sinru, bulag talaga. Paano niya alam na virgin ako? At hindi naman siya nagsalita, baka ang iniisip niya. Naku Huaychuan, since nandito ka na. Upo, sabay tayo kumain. Hindi na po, Tito. Biglaan po ang pagpunta ko ngayon. Susunod na lang po, kasama ko na ang mga magulang ko. Siege. Hui, Kuya Huaychuan. Imbestigahan mo si Shen Sinru. Lahat ng galaw niya kamakailan, lalo na pakikipag-ugnayan sa lalaki. Isasamahan ka o si Kuya Huaychuan. Honey, naalala ko lang, may trabaho pa pala ako sa opisina. Pupunta muna ako doon. Anong nagmamadali? Di pa tapos kumain. Babalik agad ako. Takbuhan. Mas mabilis pa sa kuneho ang matandang yan. Parang ayaw niyang malaman ng iba yung sekreto niya. Ma, kuya, tapos na ako. Aakyat na ako. Ma, Kuya, naririnig niyo rin ba? Sinasabi ni Yan Zhao?
Kung ganong, si Papa et si Xinru. Sige, puntahan natin ang kwarto ni Xinru. Tingnan natin kung totoo ang sinasabi ni Yan Zhao. Ma, lahat ng pwedeng pagtaguang lugar, hinalungkat na. Walang kakaiba. Sabi ko na nga ba, masunurin at suda si Jinro. Paano niya magagawa yung kahiyahiyang bagay na iyon? Kasalanan ni Yan Zhao Yan. Anong pinagsasabi niya? Anak? Pag-ibig? Pinagmukha niya kaming tanga. Ma, si Yan Zhao, nasa orphanage ng matagal. May kakaiba talaga sa isip niya. Pagdating niya, puro kasinungalingan ang dala. Ginulo niya ang pamilya natin. Pagdating, pinag-away niya tayo. Muntik na ako maniwala sa kanya. Pag may pagkakataon, pagbibigyan ko siya. Naglakas loob siyang siraan si Xinru. Ma, kuya, naglilinis po ba kayo? Ikaw pa ang magsasalita? Kung di dahil sayo. Hindi magkakagulo ang kwarto. Ano nang sinabi ko? Konti lang ang naging salita ko ngayon. Sige kuya, kukuha muna ako ng tubig. Di na kita kakausapin. Kung hahanapin ang kalaguyo, di yan makikita yan. Si Shensin ngayon, nasa opisina na ng matanda. Ilang minuto na lang, magpapakitaan na sila sa sopa. Anong sinabi mo? Nasa opisina ni Zenggo si Xinru. Wala akong sinabi. Huwag kang makunwari, kanina pa kita. Nanay. Hindi ganun si Xinru. Siguradong siya na naman ang may pakana. Nanay, ito ay isang panig lang ng kwento ni Yan Zhao. Hindi tayo dapat padalos-dalos sa kanyang sinasabi. Siege. Pupunta ako mismo para tingnan. Sabay-sabay tayong pumunta. Kasama ka rin. Kung wala namang nangyari, hindi kita patatawarin. Hoy kayo, hoy. Pagkababa ng eroplano, diretso kay Tita Wu. Hindi man lang dumaan sa akin. Sabihin Montag. Nakalimutan mo na ba ako? Hindi naman. Nandito na ako para samahan ka. Ang sarap mo namang buhay. Iniwan mo akong mag-isa sa babaeng iyon. Ngayon. Dapat mong bawiin ang lahat sa akin. Huwag kang mag-alala, pinacheck ko na sa sekretary ang pinto. Walang. Makakapasok. Natakot ako. Ang sama Montag. Madam, bakit kayo nandito? Nasan si Yan Xinru? Nasa loop BA? Oo, pero si boss yan ay may importantang meeting. Huwag ninyong istorbohin. Kahit gaano ka-importante ang meeting, hindi mas importante kaysa sa nanay ko. Madam, ang pamilya yan. Si boss yan ang nag-utos. Na huwag istorbohin. Kayo naman, huwag ninyo akong pahirapan. Pahirapan. Tanong ko sa iyo, sino talaga ang nasa loob? Naku, ang aga-aga naman, nagmamadali. Pasensya na tito, nasaktan ka ba? Ayos lang. Ano ang ginagawa ninyo? Tita, bakit kayo nandito? Nagbubuhos lang ako ng tubig kay tito, naisabik ko sa kanyang damit. Madam, bakit kayo nandito? Tignan mo nanay, sabi ko na, hindi gagawin ni Xinru ang ganito. Kasalanan mo ito, naghanap ka ng away, dahilan. Muntik na naming masisi si Xinru. Xinru, nasaktan ba ang kamay mo? Ikay lang ako. Tangang, utak mo ba'y pampalamuti lang? Yan ang sabi ni Shensin. Pero pupunta para ihatid ang nobyo. Nandito siya ngayon, hindi ba't kakaiba? Kanina lang sinabi ni Xinru. Pero pupunta para ihatid si Huaishuan.
Hindi ba pupunta ka para ihatid si White One? Bakit ka pumunta sa kumpanya? Huwag. Kuya, White One. Alam kong pupunta si Tito sa kumpanya. Sakto. Dumaan lang para pag-usapan ang collaboration bago kayo dumating. Kakalabas lang and I White One. Tama nama, si Yang Zhao lang naman ang nandito. Nagpapagulo, purot sismis lang ang alam. Ilang araw pa lang sa bahay, gulo na ang buong pamilya. Vicky, love struck, kaya nga naloko ni Shen Sinru. Kung alam lang niya, ang damit panloob ni Shen Sinru ay nakatago sa ilalim ng sofa cushion, baka umiyak siya sa banyo. TSK, TSK, TSK. May something sa ilalim ng sofa. Hoy hoy, Mises, matagal ng hindi. Nililinis ng sekretarya ang sofa, baka madumihan ang kamay mo. Tama na. Yan Shengu, huwag kang magkunwari. Titingnan ko kung ano ang itinatago. Sa ilalim ng sofa na ito. Papa, Xinru, kayo pala. Ipaliwanag mo sa akin. Tito, baka may ginawa ka. Na hindi maganda kay tita. Ano ba? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Apat ako sa asawa ko. Ito'y sample ng produkto na dinala ng kliyente kaninang umaga. HMP Yenjingwa, hindi ka man lang. Nag-iisip ng kasinungalingan, anong sample ang nasa? Sofa ng opisina ng chairman. Boss yan, pasensya na, ito'y sample. Na dinala ng kliyente kanina. Gusto raw niyang personal mong tignan. Ang design at quality, nagmamadali ako. At nakalimutan kong kunin ang isa, kasalanan ko. Tignan Montag, sabi kao nga bat misunderstanding lang ito. Xiao Wang, minsan kasi. Nagkakamali sa trabaho. Huwag kang mag-alala, pagagalitan ko siya. Tutu talaga ito. Hala ito o. Hoy Xinru, Xinru ano ng nangyari sa iyo? Xinru, ma, hinima tesi Xinru. Hoy, anong ginagawa mo? Dalhin mo agad sa ospital. Doktor, kumusta na si Xinru? Walang malubha, bigla lang bumaba ang asukal sa dugo. Ito si Shen Sinru. Kaninong anak ba talaga ang dinadala niya? Doktor, kamusta ang sanggol sa kanyang tiyan? Anak. SA Medical Report ni MS, Shen. Walang nakalagay na buntis siya. Mukhang nagkamali ako kay Xinro. Matandang lalaki ang galing magtago. Siya rin yung gumawa ng peking donor report para kay Papa. Ngayon, siguradong tinutulungan niya itong magsinungaling. Tama na. Kanina, pinagbintangan mo si Xinro. Ngayon, doktor naman ang pinaratangan mo. Anong buntis? Anong peking report? Mahal na mahal ni Papa Kuya mo. Bakit niya sadyang hindi ipagkakaloob ang bato niya? Para kang naghahanap ng away. Gusto mo ba masira ang pamilya natin? Saka ka lang masisiyahan? Ma, huwag kang magalit. Dapat gising na si Xinru ngayon. Puntahan ninyo siya. Ako na ang bahala sa kanya. Mag-usap kami. Tara. Bakit ba lagi mo siyang inaaway? Naku, kuya, baka matamaan ka ng bagay mula sa itaas. Sasabihin ko ba sa kanya? Ayoko sana, pero nakakawala ng gana ang makakita ng dugo. Talagang nakakasira ng ganang kumain. Pinagmumura mo pa ako. Mukhang, Ingat. aray. Alam mo talaga ang mangyayari? Paano ito nangyari? Ito. Kuya, imbes na tanungin mo ako, bakit hindi ka na lang? Gumawa ng mabuti para sa kapwa. Tanghaling tapat, Deacon. Muntik ka ng tamaan ng paso. Ano ba talaga ang nangyayari? Xinro, may nararamdaman ka pang iba? Ikay lang po ako. Tita. Medyo gutom lang ako. Konti lang kinain mo sa hapunan, kaya bumaba ang asukal mo. Tara, bibili tayo ng pagkain para kay Xinro. Siege.
Buti na lang mabilis ako, kundi nahuli na ako. Bakit kaya bigla silang pumunta sa kumpanya ngayon? Hindi ko alam. Hindi lang nila alam ang tungkol sa Peking donor report. Pati ang pagbubuntis mo. Ano? Buti na lang, inayos ko ang doktor para tulungan ako. Nawala ang duda nila. Ang lalim ng pagtatago natin. Paano nila nalaman? Baka may nagturo sa atin. Si Yan Zhao, siguradong si Yan Zhao. Pagkatapos lang niyang bumalik, alam na niya ang lahat ng aming investigasyon. Baka alam din niya ang paglilipat namin ng ari-arian. Hindi pwede. Kung sasabihin niya kay Songyashi, Tapos na tayo. Hoy, paga ang plano. Ma, gabi na. Dito ka pa nagpapakagat sa lamok. Ikaw, babala ko sa'yo, sa susunod. Huwag mo nang pahirapan si Jinro. Ang nangyari ngayon. Pinapalampas K.O. dahil kakao wie Montag lang. Kung ulitin mo, hindi ako magdadalawang isip. Sige, ma. Hay, si Ma talaga. Yung dalawang hayop na yon. Halos malipat na lahat ng ari-arian, siya naman ginagamit lang. Huwag kang mag-alala, Ma. Kung mabangkarot ka, ako bahala sa'yo. Hindi ko hahayaang sumayaw ka ng malaswa. Mukha naman akong mabait. Huwag mo nang ulitin yung tungkol sa malaswang sayaw. Ma, wala akong sinabi. Baka nagkakamali ka. Huwag mo akong lulukuhin. Kanina mo pa sinasabi. Naglilipat sila ng ari-arian. Ma, Sure. narinig mo rin, di ba? Sinabi niya. Mamaya ko na ipapaliwanag. Zhao Sao, pumasok ka na. Ma, makinig ka sa akin. Kanina sa ospital, muntik na akong tamaan ng klorera. Buti na lang narinig ko ang iniisip ni Yan Zhao, kaya nakaiwas ako. Ibig mong sabihin, alam talaga ni Yan Zhao. Ang mangyayari. Pagkawi ko, inisip ko ng mabuti. Ang kilos ni Papa at Jinro, talagang kakaiba. Baka totoo ang sinabi niya tungkol sa paglilipat ng ari-arian. Ano ang gagawin K.O.? Mas mabuting maniwala na lang. Ma, noong bata ka pa, ikaw ang presidente ng kumpanya. Bumalik ka na lang at alamin kung totoo. Ang sinabi ni Yan Zhao. Ma, ano ang ipapahayag Montag? Kailangan pa naming bumaba para mag-almusal. Nagdesisyon ako. Simula ngayon, ako na ulit ang mamahala sa kumpanya. Hindi pwede. Tita, abala ang kumpanya. Mahina ang pangangatawan mo, baka hindi mo kayanin. Mahal, komplikado ang negosyo ngayon. At matagal ka na ring hindi pumapasok. Maami kang hindi alam. Noong araw, nagawa kong palakihin ang kumpanya, magagawa ko ulit. Bakit ba kayo napapraning? Tako ka bang may makita ako? Siyempre, takot silang malaman mo ang kalokohan nila. Parang asong naglalaro ang dalawang yan, kahit saan at kailan gusto nila. Ni hindi nga nila alam na may chichi sa opisina. At yung nervous breakdown ni Mama, si Papa pala. Ang nagbigay ng gamot para pilitin siyang umalis sa kumpanya. Ang isa, doktor na kinuhan siya sino para kay Mama. Hindi rin maaasahan, puro pampalala ng sakit ang reseta. Kaya pala after maghiwalay, may energy pa si Mama maging vlogger. Di gumaling kaagad katawan niya nung tumigil sa gamot. Pwede bang wag mo na banggitin yung tatlong salitang yan? At ikaw rin, alamin mo ang lugar mo. Babalik ako sa kumpanya o hindi. Di Montag, yon dapat pakialaman. Pasensya na po tita, nasaktan K.O. po kayo. Magkukulong na lang po ako. Xinru. Wow, lalabas na ang katotohanan. Pero yung kuya mo, hindi naman siya talagang tatay, pareho lang sila ng bata. Na may dugong yan. Sayang lang, malungkot ang nangyari. Pinatay siya nung nakitang sa gabal na, tapos itinapon sa maduming kanal. Laging sunod-sunuran hanggang sa wala nang natira. Umupo ka. Oy, mahal. Para rin naman sa'yo, unique Xinru. Bakit ang lakas ng galit mo? Ano naman kung pagsabihan siya? Kung ganyan ka katanga, baka naman kabit Montag siya? Ano ka ba? Kung gusto mong bumalik sa kumpanya, pupunta ako sa Haicheng para mag-usap ng negosyo. Ikaw muna bahala sa kumpanya. Kain na tayo.
Xinru. Kuya. Ayaf po basa akin ni tita? Simula nung bumalik si Ed, ang dami na pong bises na nagalit sa akin si tita. Alam kong baka overstepping na, too. Pero sobrang inggit ako kay Ed. Libre siyang mabuhay sa bahay, hindi tulad ko. Na laging may kinakatakutan. Kung hindi ka comfortable sa bahay, pwede ka namang lumipa. Kuya, ang taray mo naman. Naghahanap lang ng comfort to. Hindi naman talaga gusto umalis. Nilayas na siya. Nakikinig ka sa amin? Papasok lang ako sa kwarto, ang ingay niyo kasi. Hindi, nakikinig ka talaga. Talagang probinsyana, walang modo. Xinru, paano mo nasabing ganyan? Huwag mong kalimutan, dati kang nakatira sa probinsya. Ay naku, ano nang nangyayari? Nagising na ba itong kuya? O kaya ay nagpapakipot lang tapos sunog na sunog sa paghabol? Ay, sa susunod, huwag ka nang manood ng mga walang kwentang bagay. Kuya, hindi tayo close, bakit mo ako hinahawakan? Pasensya na, nasanay lang. Bibilhan kita ng regalo mamaya. Anong suot mo? Kahit si kuya, pinoprotektahan ka, Yanshao. Hindi kita patatawarin. Si Chiaowang ay hindi nagpadala ng multo para sa kanya. Siya mismo ang pumunta. Ahay, salamat sa paghatid sa akin. Walang anuman, matagal na tayong magkaklase, dapat lang. Salamat sa pag-asikaso mo. Ma, Zeno Ito? Ito si Tito Zhao, ang financial director ng grupo. At kasabay ko rin sa kolehiyo. Kamusta po, Tito Ju? Tinulungan ako ni Tito sa nitong nakaraang araw na check. Ang mga account ng kumpanya, may mga maliit na problema. Pagbalik ng tatay mo, magkakaroon na ng seremonya ng turnover at i-anunsyo ang pagkuha ko sa kumpanya. Si Zuhai pala ito. Ang pinakatapat na tauhan ni Mama noon at matagal na itong may gusto sa kanya. Pero hindi man lang naisip ni Mama na kung nakapaglipat ng ari-arian si Papa sa ilalim ng kanyang mga mata. Paano hindi ito napansin ng financial director? Si Zuhai, matagal nang binayaran ni Papa. Yung mga maliit na problema sa account ay bitag lang para kay Mama. Sinadya ni Papa na ilapit si Zuhai kay Mama para makakuha ng ebidensya nitong mga araw na ito. Tapos sa seremonya, isusumbong na nagluloko si Mama para maghiwalay sila at makuha ni Papa ang kumpanya. Nang mahirapan si Mama, naging number 1 fan niya si Zuhai, tapos inaya siyang magkita ng pribado. At dinukot siya at pinahirapan ng ilang araw. Grabe, ang mga middle-aged ba sa mundong ito ay ganito nakabaliw. Pero, aminin natin, masarap panoorin ang forced love story. Ikaf. Ito Zhao, walang kasambahay ngayon sa bahay. Kaya hindi na kami maghahapunan. Siege, Yatsi. Bukas ko na lang kayo susunduin. Ma, kung totoo ang sinabi ni Yanshao, anong gagawin natin? AME, nagplano ka pa sa akin? Akala mo ba hindi ako kumakain ng gulay? Shuo, naalala mo ba ang sinabi ni Yanshao? May CCTV ba sa opisina? Oo, Kung sa seremonya ng turnover pagkatapos ng 2 araw, hindi gumawa ng kalokohan si Yan Shengo. EDI walang problema. Pero kung talagang gaya, nang sinabi ni Yanshao na nagparatang siya sa akin, di sarili niyang bala ang kakainin niya. ang swerte ni Chairman yan, ang ganda ng pagsasama nila ni Mrs. Ang tagal na nila. Nga, di ba? Si Yan Shengwo ay isang palakang nakaahon sa puti. Kung hindi dahil sa tulong ni Chairman Song, wala siya sa kinaroroonan niya ngayon. Inga, pagkatapos magbitiw ni Bossong, agad niyang pinalitan ang pangalan ng kumpanya sa Yan Family Group. Sino ba ang hindi nakakita sa mga plano niya? Mga kasama, ang kinaroroonan ko ngayon ay talagang hindi ko makakamit. Kung wala ang suporta ni Yashi sa loob ng maraming taon. Pero, ang pagpapalit ng pangalan ng grupo ay desisyon naming dalawa. Para lang maipamana sa mga anak namin ang negosyo. Walang ibang intensyon. Nasabi niya Ayan? Baka nagkamali ako sa kanya? Yan, Sengo. Noong mahirap ka palang probinsyano, nagluhod ka pa sa nanay mo, suot mo pa yung brief na may patch. Ngayon naka-high-end suit ka na, nag-i-English ka pa. Ngayon naman, pakipagbatyan natin ang chairman ng Yan Family Group. Si Yan Shengguo. Para sa kanyang talumpati. Mga kasama, alam kong sa maraming tao, hindi ako karapat-dapat kay Yashi. Mayaman ang pamilya niya, habang ako ay isa lamang.
mahihirap na taga-probinsya. Nung una, inanggihan niya ang pamilya niya. Paalang makasama ako. Kaya sa loob ng maraming taon, lubos akong nagpapasalamat at nagmamahal sa kanya. Sige lolo, magsimula ka na sa drama mo. Ang galing mo umarte. Sayang hindi ka pumasok sa showbiz. Kaya pala nahuhumaling sa iyo ang mga babae. Pero, hindi ko inaasahan na itong babaeng minahal ko ng lubos ay magtatraidor sa pamilya at makikipagrelasyon sa subordinate. Kaya ngayon, desisyon kong hiwalayan siya. Bossong, totoo ba ang sinabi ni Boss yan? Nakyat ka talaga? Bossong, ang pagkuha mo ng kumpanya. Dahil ba sa paghihiwalay ninyo ni Chairman yan? Hindi. Tita, paano mo nagawa yon? Pasensya na, Tito. Kahapon, pumunta ako sa opisina para dalhan ka ng bird's nest at nakita ko mismo. Ikaw at ang financial director ng kumpanya, si Zhao Hai. Kayong dalawa sa opisina. Grabe, itong matanda at itong bata. Natatakot sila na bumalik ang kapangyarihan ni Mama, kaya gusto nilang umaksi agad. Pero si Mama at si Zuhai, sana manatiling malinis si Mama, kung hindi magkakaroon pa ng middle-aged forced love, ang eksena, hindi ko kayang isipin. Ma, hindi ka talaga kay Buhay. Wala, huwag kang makinig kay Yan Zhao. Ako, Naku, talagang nagloko si Boss Song. Kaya pala bigla niyang gustong kunin ang kumpanya, may tinatago pala. Gustong kunin ang mga ari-arian at mga interview sa balita, mga kasama. Walang ginawang masama ang aking ina sa pamilya. Lahat ng ito ay pawang walang basehang paninirang puri. Ang pagkatao ni Boss Song. Alam na alam namin, hindi basta-basta maniniwala sa mga tsismis. Gusto nyo bang maniwala agad? Parang masyadong padalos-dalos. Ano? To? Ano ito? Ano ba ito? Pero si Tita, nakipagsabwatan na. Sa financial director na si Zhao Hai. Upang ilipat ang lahat ng ari-arian ng kumpanya, ililipat ang ari-arian. Nagawa pa nilang gawin ito, ang mga ebidensyang ito, ay aking pinaghirapang makuha, alam ko. Na baka hindi kayo maniwala sa akin, pero hindi ko talaga kayang. Hayaan lang na malugi ang kumpanya. At masayang ang mga pinaghirapan ni Tito sa loob ng maraming taon. grabe, ang bilis ng luha, hindi nakakagulat. Naganito siya kasi sa pagtulong kay Yan Sengwo. Siyempre, siya ang white light ni Yan Sengwo. At anak niya sa iba. Namatay ang tunay niyang ina ng maaga at hindi siya pinapansin ng ama. Kaya ngayon, kailangan niyang kumapit. Kay Yan Sengwo. Ma, Yan Sengwo. mga kasama, hindi dapat ipinapahiya ang sariling pamilya. Pero sino ang mag-akala? Na ganito kalala si Song Yatsi. Noon pa man, naisip ko na lang ang aming pagsasama sa loob ng maraming taon. Ayokong mapahiya ang isa't isa. Pero hindi ko inakala, siya pala. Gusto niyang ubusin ang Yan Family Group. Song Yatsi, ano ba talaga ang nangyari? Bahagi rin namin ang kumpanya at naglakas loob ka pang kunin lahat. Tama, nagtiwala kami sa iyo noon kaya hinayaan naming pamahalaan mo ang kumpanya. Pero ginawa mo pa ito. Ang galing mong magparatang ng walang basehan. Ibinalibag mo lahat ng kasalanan kay nanay at sa huli lahat ng shareholders. Ay hahabulin ng si nanay para bayaran. Kaya pala ang sakit sa bato ni kuya. Na hindi naman dapat ganun kalala, bigla na lang sumabog pagkalipas ng kalahating taon. Palibhasa ay naghahanap ng pera, namatay sa sobrang pagod. Ma, kuya, ano ba talagang nangyari? Yan Sengwo, ilang taon na tayong mag-asawa. Gagawin Montag talaga, tu? Isusumbat mo sa akin ng ganito. Isos umbat? Hanggang ngayon ayaw mo pang aminin. Sige, ipakita natin sa lahat ngayon kung paano mo tinalikuran ang ating pagsasama. Sige, tingnan natin kung sino ang magiging talo. Sa sarili niyang laro. Ito ang ebidensya ng pagtataksil mo. Bago ko makita ang laman nito, hindi ko talaga inakala na magtataksil ka sa akin. Tita, palaging sunod-sunuran si Tito sa'yo. Alam niyang may sakit ka, nagtatrabaho siya ng mag-isa para sa pamilya. Noong nagka-bleeding sa tiyan siya at na-hospital, pinilit niya akong huwag sabihin sa'yo. Para hindi ka mag-alala. Paano mo nagawa na? Ipagkanulo si Tito. Hindi naman to dahil sa negosyo kaya nagka-bleeding. Kasama niya ang mga babae, nag-inom at nagdroga. Hanggang sa ma-hospital at magkasti. Buti na lang matagal nang hindi sila nakikita ni nanay. Kundi paano na lang siya magiging vlogger. Huwag mong ilabas ang laman nito. Kapag inilabas mo, sisirain mo ang pamilya natin. Hahaha, sisirain ang pamilya natin? Nung ginagawa Montag. Ang mga kahiyahiyang bagay na to, hindi mo ba naisip na sisirain mo ang pamilya natin? Sisireng Montag ako?
Yan Shengo, 20 taon na tayong mag-asawa. Nag-anak ako para sa'yo, tinulungan kitang umangat. Sa mundo ng negosyo. Gagawin mo talaga to sa harap ng mga anak natin. Ilalantad mo ang mga kasuklam-suklam na ito. Mga kasama. Paumanhin. Hindi dapat sa ganitong okasyon ilalabas ang mga bagay na ito. Pero ang ginawa ni Song Yazi, hindi lang ako ang nasaktan. Kasabi nun, nasaktan din niya ang mga shareholders at empleyado ng kumpanya. Gayon, kailangan kong gawin ang nararapat. Wow. Kunya Nuo, breaking news 2. Hey Naku, Ang saya naman. Hindi. Yung nasa video, hindi ba yan ang chairman ng pamilya yan? Yung nasa tabi ay Naku. Kaya pala kanina todo depensa kay Tito. Palangiti pala sa gabi. Hindi tutu ito, kagaya lang gaya ang mga ito. Patayin mo na, patayin mo. Ikaw, tiyak na binayaran mo ang mga technician. Pa gumawa ng peking video. Pa sirain ako. Grabe naman. Talagang walang hiya na lang ang tao. Hanggang ngayon, kaya pa nitong manira ng iba. Eh kasi naman itong matandang ito, kahit kabit ay dinadala pa sa tabi. Ano pa ba ang hindi niya kayang gawin? Pagsira, karapat dapat ka bang magsalita ng ganyan? Ikaw at ang anak ng babaeng iyon, nagkakantutan. Tapos dinadala mo pa siya sa tabi ko sa pangalan ng awa. Yan Zengo, ang lakas ng loob mo. Paano mo nalaman? Ngayon, para makuha ang yaman ng pamilya, nagplano ka pa ng ganito. Pinagbintangan mo akong nakikipagtagpo sa subordinate. Pinagbintangan mong naglilipat ako ng ari-arian. Ito lang naman ay paraan mo. Ang bagay na ito ay itinago sa akin na matagal. Paano niya nalaman? Nagkakalat ka ng kasinungalingan. Ang sinasabi mo ngayon ay para siraan ang pangalan ko. Para makuha mo ang grupo. Ako ang nagkakalat ng kasinungalingan? Eto, tingnan mo ito. Mga kasama, ito ang mga record ni Yan Zenggo sa nakaraang kalahating taon. Gamit ang offshore account ng kumpanya para ilipat ang ari-arian sa ibang bansa. Bawat transaksyon ay tumutugma sa kasinaan sa ibang bansa para bumili ng mga ari-arian at shares. Talagang si Mama noong bata pa. Kaya niyang magtagumpay sa negosyo, nagkaanak ng magaganda. At ngayong matanda na, kaya pa rin. Lumaban sa lalaking manluloko. Hayop ka pala, ikaw ang naglilipat ng ari-arian. Kaya pala laging lugi ang report ng kumpanya. Ikaw pala ang dahilan. Bilang tagapagtatag ng Yan Family Group, ako ay nagpapahayag ngayon. Si Yan Zenggo ay may masamang asal at permanenteng itataboy sa kumpanya. At si Shen Xinru ay tataboy din sa pamilya Song. Ako ay lubusang puputol ng relasyon sa tatlong ito. Huvak. Yazi, nagkamali ako. Pa sa mga anak, patawarin mo ako. Patawarin montak ako, ha? Huwag mo akong hawakan, ang itsura mo ngayon. Nakakadiri lang. Tao, palayasin ninyo ang dalawang salot na ito, habang buhay na hindi makakapasok sa kumpanya. Song Yatsi, gagawin mo talagang lahat para sa akin? AMEA, huwag mong kalimutan. Isa ako sa mga shareholder ng kumpanya. Kung gusto mong palayasin ako, tanungin mo muna ang mga shareholder kung papayag sila. Bilis, palayasin na. Ikaw, bitawan mo ako. Karapat dapat siya. Lahat sa kumpanya kinain niya, karapat dapat siya. Alis. Ikaf. Ano nangyari? Ang ganda ng plano natin. Paano nila nalaman? Ano ang gagawin natin ngayon? Huwag mag-alala, susunod na buwan ay birthday ni Lolo Gu. Nitong mga nakaraang taon, mahilig si Lolo Gu sa jede. Bukas mismo ang pagtitipon ng mga mahahalagang bagay. Basta makapili tayo ng isa. Regalong gusto ni Lolo Gu, ang kasal mo at ng pamilya Gu, ay masisimulan na at sa panahong iyon. Babangon tayo muli. Nanay, huwag ka nang umiyak. Kailangan mong lumaban para sa amin. At ngayon,
Kailangan ka ng grupo para magpatakbo. Oo. Tungkol kay Yan Shenggu, ang salot. Hindi siya karapat-dapat sa paghihirap ko. Dati, mali tayo kay Ja Oshaw. Ang dami niyang pinagdaanan sa probinsya. Puro pag-ibig ang iniisip ng pamilyang ito. Paano tayo asenso? Yung kapitbahay natin kumikilos na. Kapag naging ama si Gu Weichuan, talagang walang mangyayari. Sino ang sinasabi mong puro pag-ibig? Hindi ko nagusto si Shen Sinru. Ziga. Na-delete lahat ng press release natin. Mukha si Papa, hindi. Nagsimula ng kumilos. Nanay, ano ang gagawin natin? Itong dalawang ito, nagtago pa sa akin. Ang tagal na nilang gusto si Shen Sinro. Mukhang ang pakikipag-alyansa sa pamilya ko. Ay mapupunta na lang kay Yan Zhao. Eh sure, sa susunod na araw, may pagtitipon ng mga mahalagang bagay ang pamilya ko. Dalhin Montag si Ja Oshaw. Dapat mong bilhin ang pinakamahal na jade na Emperor Green. Ibigay kay Lolo Gu bilang regalo sa kanyang 70 TA birthday. Sige, nanay. Pwede ba akong gumastos? Maraming pera ba ang ibig sabihin yan? Bakit Montag isasama si Yan Zhao? Isang probinsyana lang siya. Ano ba ang alam niya sa pag-aprise ng kayamanan? Kung hindi isasama si Ja Oshaw, EDE. Ikaw na lang na laging in love ang isasama? Ang pag-appraise na ito ang unang pagpapakita ni Cao Cao bilang miyembro ng pamilya Song. Kailangan itong maging napaka-special. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Ano ba tong damit na to? Ang sikip, hirap akong huminga. Para akong naghahatak ng patay na isda kapag naglalakad. Mas okay pa ang kumot. Tis-tis lang, matatapos din ito. Simula nang malaman ni Kuya ang tunay na ugali ng mag-ama na iyon. Maliwanag na ang kanyang mga mata. Hindi, mali. Dahil wala nang gamot si Tita U, gumaling na ang kanyang katawan. Mukhang hindi na kailangang kunin ang bato ko. Ete, natatakot ka ba sa ganitong malaking handaan? Natataan ka na? Siyempre, isa siyang batang galing sa probinsya. Ano ba ang alam niya sa pag-appraise? Ngayong araf. Inanyayahan namin si Master Wang, ang dalubhasa sa pag-appraise. Kung hindi niya kaya mamaya, pwede naming ipa-appraise kay Master Wang. Ang inyong mga kayamanan. Para hindi mapahiya ang pamilya Song. Ay, di ba ito si ate? Matapos ang malaking iskandalo, naglakas loob ka pa rin pumunta? Siguro iniisip mo dahil maraming tao sa pag-appraise. Madali para sa inyong magsing-irog na ipakita ang inyong drama? Para may bagong palabas ulit? Ang bilis ninyong kumilos ah. Alam ninyong wala kayong mapapala sa pamilya yan. Kaya dito na lang kayo pumili ng regalo para sa pamilya Gu. Para maagang maipadala si Sheng Xinru doon. Bastos. Anong lugar ba ito? Hindi mo pwedeng gawin ang gusto mo. Huwag kang magagalit kaagad, ginoong yan. Alin ba sa sinabi ng kapatid ko ang hindi totoo? Kuya, bakit ikaw rin ay kakampi sa kanya? Isang batang galing lang sa kalsada siya. Bakit? Dahil lang sa pareho kayo ng dugo. Pinapaboran mo siya. Pero ako naman ang kasama mo sa loob ng mahabang panahon. Ako ang nandyan para sa'yo. Hoy, buntis ka na sa matandang iyon. Paano ka nakakapagsalita ng ganyan? Pero kung hindi magaling ang bato ni Kuya, noon pa sana siya at si Shen Xinru ay nagkatuluyan na. Ang dugo ay talagang hindi mapapalitan. Ang tagal mo nang naninirahan sa pamilya yan. Hindi ka namin pinabayaan. Ikaw mismo ang hindi kontento. Naghahangad ng hindi para sa iyo. Kasama na. Ang kasal mo sa pamilya Gu. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Babalaan kita. Ang taong mahal ni Huayuan. Ako pa rin. Huwag ninyong subukang sirain ang aming kasunduan. Ang saya naman dito. Mukhang mas exciting pa pala ang treasure appraisal ngayong gabi kaysa inaasahan ko. Kuya Huaychuan, bakit ka nandito? Binibining yan tungkol sa nangyari kahapon. May narinig akong mga chismis. Kuya Huaychuan, huwag kang maniwala sa mga tsismis. Gusto lang nilang ipahamak kami. Gusto nilang palayasin si Tio sa grupo. Oo nga, Waiwan, huwag mong halang. Ang away namin ni Yashi, na makasira sa relasyon mo at ni Xinru. Les, itong si Shen Xinru. Una, may pamamahal ng kuya at pangalawang kuya. Tapos may Guwaichuan pa. Ang diamond engagement partner. Ano ba ang gusto niya kaya mo? Ang matandang lalaking ito. Dahil ba sa edad niya? O dahil hindi siya naliligo?
Akala ko kaibigan kita, gusto mo pala akong lokohin. Huwag kang makinig sa kalokohan ni Zhao Zhao. Hindi, kaya mong marinig ang iniisip ni Zhao. Hehe, nakatayo sina Kuya at Gu Weichuan. Talagang template ng mga sosyal na binata sa Beijing. Kung ako ang pipili, syempre si Gu Weichuan ang pipiliin ko. Malapad ang balikat, mahaba ang binti at malaki ang puwet. Mukhang maganda ang lahi. At saka, hindi kaya ni Kuya. Ano ang problema ni Kuya? Maligayang pagdating sa Treasure Appraisal ngayong gabi. Maaari kayong pumili ng anumang raw jede sa lugar. Maaari ninyong dalhin pagkatapos ng transaksyon. Mangyaring magsimula na kayong mamili. Zhao Zhao, tara na rin tayong tumingin. Ang yaman talaga ng pamilya Gu, ang daming magagandang produkto. Ang raw jade na ito ay talagang napakaganda. Tingnan ninyo. Matanda na ang puno, malinaw ang tubig, siguradong. Top, class na jade na may high ice green. Ginong Wang. Sigurado KBA? Kung talagang maganda ang kalalabasan, hindi ka mawawalan ng benepisyo. Huwag kang mag-alala, boss yan. Ilang dekada na ako sa industriyang ito. Ang mga pagkakamali ko ay mabilang lang sa mga daliri. Walang duda sa batong ito. Maraming impurities, hindi maganda ang kalidad ng tubig. Ganitong klase pa ang ipinapakita mo. Marunong ka rin pala sa Jade. Kuya Weichuan, Huwag kang magpapaloko sa kanya, siya ay kakalabas lang sa orphanage, malamang hindi niya alam. ang pagkakaiba ng jade at salamin. Si Master Wang ay kilalang kilala bilang top appraiser sa industriya. Hindi mabilang ang mga jede na kanyang nahawakan. Paano siya mapag-alinlanganan ng kapatid mo? Mahirap na ang buhay mo matapos kang palayasin. Ngayon naniniwala ka pa sa iba. Baka maubos ang lahat ng pera mo. Ikaf. Sage, subukan natin. Pumili tayo ng bato dito. Ang may mas magandang kalidad ng jede ang mananalo. Ang matalo ay hindi lang magbabayad, kundi alis sa Beijing. Shengxinru, ano na naman ang balak Montag? Ayos ang lakas ng loob ng green tea na to. Sakto para pabagsakin ang yabang mo. Game. Kapag natalo ka, huwag kang luluhod sa kin. Baka masira ang makeup mo, hindi ka na maganda. Huwag kang mag-alala, ate. Naghahanap pa naman ako ng paraan para makalayas. Ang bagay, kay Kuya Weichuan. Swerte K.O. talaga. Master Wang, kailangan talaga nating manalo. Pumili ka ng magandang bato kapag nanalo ako. Doblehin ko ang bayad sa'yo. Huwag kang mag-alala, Miss Shen. Ang batong ito ay pantay ang kulay, walang defects. Talagang napakagandang klase. Ang ganda. Yan Zhao, akala Montag makakalaban Montag ako? Kapag natalo ka, wala ka ng mukhang maihaharap sa Beijing. Ito na. Ate, ang bilis mo naman pumili. Ang matalo ang magbabayad. May pira ba ang ate Montag? Anuman ang desisyon ni Zhao Zhao, susuportahan namin ng buong pamilya Song. Talagang probinsyana, basta-basta na lang pumili ng bato. At makikipagkumpetensya kay Master Wang, TSK. Baka maubos ang Dote ni Song Yatsi. Dahil SIO. Kung susugal, malaki ang taya. Ang matalo ay ibibigay ang lahat ng ari-arian sa kalaban. Mas masaya yan. Kuya Weichuan, Alam kong kakampi kita. Malaki ang taya. Yan Zhao, kaya Montag ba? Zhao Zhao, may Master Sila. Gusto Montag A. Maghanap din tayo ng eksperto. Yan Zhao, wala ka na. Zalo ka. Simula nang dumating ka sa amin, nasira mo ang masayang pamilya namin. Dapat nga. Nagtrabaho ka na lang sa probinsya. Matanda ka na, nang aapi ka pa. Naku, magkano ba ang binigay ni Mama? Ngayon pa. Hindi ko naman matanong si Kuya. Ate, baka nahi ka es ata ko? Yan Zhao. Pumili ka lang ng bato, ang pamilya Gu ang susuporta sa'yo. Ano? Si Gu Weichuan, kakampi si Yan Zhao. Pero ang dati niyang kasintahan, Shengxinru, iya. Oo. Abangan natin to, Weichuan.
Isang probinsyana lang siya. Pinapanigan mo pa siya? Una, Kuya Huaichuan. Wala siyang alam. Isinugal mo pa ang buong pamilya ko para sa kanya? Huwag kang mag-alala, handa ako. At saka, sa kakayahan kong makita ang laman ng bato. Panalo tayo sigurado. Ete, napili mo na ang bato. Zeno mauuna? Kahit sino. Evie, may X-ray vision ako. Ipapakita ko sa'yo ngayon ang tunay na galing. Sige. Ako na ang mauna. Ginongwang, kayo po. Naku, yada na may green shoe. Top quality pa, hindi bababa sa 1 milyon. Yaman na tayo. Oon ka. Ang galing talaga ni Master Wang. Top tier yade. Ete, tapos na ang laban. Huwag mong kalimutan ang ating tayaan. Ano ba, hindi pa tapos maghiwa? Naku, ang ganda pa naman ng material na ito. Nasira lahat dahil sa bitak na ito. Dati itong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tuklas na jede, ngayon ay halos 45,000 na lang ang halaga. Pambayad sa mga retaso. Ano? Hindi mo ba sinabi na ito ay isa sa 1 milyon? Isang pambihirang klase. Bakit ngayon ay 45,000 na lang ang halaga? Boss nang yan, ito ay isang aksidente lamang. Pero huwag kang mag-alala, ang bato niya ay maluwag ang balat. Walang anumang marka ng bulaklak. Tiyak na basura lang iyon. Kanina, si Yan Zhao ay hindi masyadong pumili. Kinuha lang niya ng random ang isang piraso at pinili. Tiyak na hindi kasing ganda ng akin. Ate, Kung ganoon ang sinabi ni Master Wang, bilisan mo nang buksan ang iyong bato. tingnan natin. Para makita nating lahat. At malaman kung sino ang nanalo. Walang problema. Master Wang, pakiusap. Ay naku, ang batong ito ay walang kahit anong berde. Talagang baguhan lang, walang takot sa hirap. Akala mo marunong ka na. Dumating ka pa sa treasure appraisal, ngayon nahiya ka ng todo. Ano ba ang sinasabi ninyo? Ang kapatid ko na si Yan Shuo. May kaapatan ba kayong punahin siya? Kanina pa siya napakasiguro. Baka naman peke lang ang lahat. Alam ka una, Yan Zhao, wala ka namang silbi. Puro ka lang salita, walang kwenta. Tanggapin mo ang pagkatalo. Ang ari-arian ng pamilya Song ay akin na ngayon. Akala ka ba magaling, isa lang palang bata. Sa tingin ko, hindi niya alam kung ano ang itsura ng jede. Pumunta lang siya rito para magpatawa sa amin. Master Wang. Mali ang paghiwa mo, dapat sa gilid ng guhit na ito. Dapat doon mo ito hiwain. Ano ba ang alamontak? 40 taon na ako sa industriya ng jede. Hindi mo ako kayang pantayan. Tama na, ate. Tanggapin mo ang pagkatalo. Huwag mo nang pahirapan si Master Wang. Kung talo, tanggapin mo. Huwag ka nang magpahiya. Parang hindi siya nagsasabi ng walang basehan. Baka may pag-asa pa. Kung kayo ay mga eksperto sa bato, hindi ba ninyo alam ang kasabihang isang hiwa ay maaaring magpahirap o magpayaman? Hindi ninyo ito kayang hiwain, baka natatakot kayo. Sige. Kung gusto mong hiwain mo. Gusto kong makita kung ano ang nilalaro mo. Master Wong. Sundin ang sinabi niya, hiwain. Kung wala pa ring makita sa loob, Tingnan natin kung gaano kakatigas ang mukha mo. Sige. hihiwain ko ulit ng isang bises. Matalo ka ng buong puso. Wow, Naku. Banal na bato ba ito? Tingnan mo ito. Unang beses ko lang makakita ng ganito. Ano? Paano ito nangyari? Wow! Dragonstone, glass body, et. Puno ng kulay berde. Ang linis, ang ganda ng tubig.
Talagang bihira itong makita sa 100 taon. Diyos ko, ang galing ng mata ni Miss Yan. Parang himala sa mundo ng pagsusugal sa bato. Hindi pwede. Paano ito nangyari? Ikaw, isang batang babae na hindi man lang nakapag-aral ng ilang araw. Paano mo ito naiintindihan? Ito ay peke. Nakuns aber kayo. Akay, Tingnan mo. Nagagalit na. Shen Sinru, dahil tapos na ang laban. Dapat natuparin mo ang ating kasunduan. Ang ari-arian ay akin at ikaw ay lalayo ng permanente sa Beijing. Kuya Huayuan, tulong Montag ako. Hayaan mo siyang ganyanin ako. May kasunduan tayo ng kasal. Hindi mo pwedeng hayaan ang isang dayuhan na ibangko ako. Ikaw ang nagpusta, paano kita matutulungan? Tama. Shen Sinru, huwag mong kalimutan. Ang kasunduan sa pamilya Gu. Ito ay pinagkasunduan ng lolo ko at ni lolo Gu. Isang dayuhan ka lang, wala kang karapatan dito. Magsinungaling ka. Matagal na akong naninirahan sa pamilya yan. Lahat sa Beijing ay kilala akong si Miss Yan. Ang kasunduan ay akin, si Lolo Gu, ang mismong nangako sa akin. Kung ganoon ang sinasabi mo, hihilingin ko sa lahat ng narito na maging saksi. Ang pamilya Gu ay kinakansela ang kasunduan kay Shen Sinru. Kahit pa man ito ay patuloy na umiiral o hindi. Ang kanyang tanging Panginoon ay ang pamilya Song. Ang tunay na panganay na dalaga. Yan Zhao. Ako. Naku, gusto ko lang manood ng drama. Bakit ako naging bida? Gusto ko lang magmana ng ari-arian, ayaw kong magpakasal. Sana hindi na lang ako dumalo sa pagtitipon ng mga antigo. Hindi pwede. Kuya Huayuan, Ang ating samahan ng maraming taon, nakalimutan mo na ba? Samahan. Kailan naging mababa ang pamantayan ng pamilya Gu? Kahit sino na lang ba ay pwedeng makipagkamag-anak? Huayuan, paano mo nasabi yan? Ang kasunduang ito ay pinag-usapan mismo ni Lolo Gu. Bilang isang nakababata, paano mo ito basta-basta kinakansela? Talagang walang hiya ang mag-asawang ito. Kitang-kita ang tiyan ni Shen Sinru. Ay lalong lumalaki. Kailangan ng gawin ni Gu Weichuan. Bilang ama, Mas mabuti pang huwag kayong mangarap ng gising. Isipin ninyo kung paano tuparin ang pustahan. Bigyan ko kayo ng 3 araw para ayusin ang inyong mga ari-arian. Kung hindi, hihintayin ninyo ang sulat ng abogado. Zhao. Tayo na. Yan Zhao. Bakit? Bakit lahat ay nasa iyo? Gusto kong mamatay kang masama. Huwag kang mag-alala. Kahit Maya Bengzi Gu Weichuan. Ang tunay na may kapangyarihan sa pamilya Gu ay si Lolo Gu. Basta ikaf, ay makuha ang pag-apruba ni Lolo Gu. Walang makakapinsala sa atin. Paborito ako ni Lolo Gu at siya ay mapagkakatiwalaan. hindi niya kailanman ikakansela ang kasunduan. Tama. Maghanda tayo ng regalo at bukas ay dadalaw tayo sa kanila. Yan Zhao, huwag kang masyadong masaya. Ang posisyon bilang MRS Gu ay akin din balang araw. kuya, ano ba ang ginagawa ninyong dalawa? Gusto ko lang maging tagapanood. Bakit ako naging sentro ng atensyon? Lolo Gu, ang kasal ay malaking bagay sa buhay, hindi ito biro. Ang sinabi mo kanina, seryoso ka ba? O sadyang gusto mo lang galitin? Ang mag-asawang Yan Zhengguo. Ang babaeng ito, wala sa kanyang mga kilos ang pagiging arte ng mga sosyal sa Beijing. Sa kanyang mga mata, may matatag at prangkang lakas ng isang ligaw na hayop. Ang kasunduang ito ay pinagkasunduan ng mga pamilyang Song at Yu. Siyempre, hindi ito basta-basta maaaring kanselahin. Bukod pa, pinipilit na ako ng aking pamilya. Kaysa maghanap pa ng isa pang problema. Mas mabuti pa, nasubukan ang tunay na anak na babae ng pamilyang Song. Subukan, hindi si Gu Weichuan. Wala na bang hustisya sa mundo? Sige, sapat na ang sinabi mo. Sundin natin ang patakaran. Bukas, dalhin Montag si Zhao sa lumang bahay para makita si Lolo Gu. Tanong ko lang, kahit ang mga bato ko may boses, ako wala. Ganito na ba kababa ang tingin sa akin? Bukas, dalhin mo rin ang Jede na bato. Hindi dapat mawalan ng galang ang pamilyang Song. Ano? Kahit ang mga bato ko ay inayos ng maayos? Wala na bang hustisya sa mundo? Bukas, dumating ka ng tama sa oras. Ganito ang nangyari, Lolo Gu. Sana po ay kayo ang humatol para sa akin. Hindi makatarungan ito. Ang batang Zigu Huayuan. Ginawa niya ang ganitong kasuklam-suklam na bagay. Talagang sumuway siya.
Naku, Lolo Gu, pahinahunin ninyo po ang inyong galit. Si Huay Xuan. Parang anak ko na rin siya. Alam ko ang kanyang ugali. Siguro, naimpluwensyahan lang siya ni Yan Zhao. Ang batang iyon, na sinulsulan siya. Kaya nga, Sinadya niyang pahirapan si Xinru. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Dahil sa isang babae, handa siyang palayazin kayo sa Beijing. Xinru. huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa iyo. Afu. Tawagin mo ang walang utang na loob na anak na iyon. Oo. Yugu, naalala ni Xinru na malapit na ang inyong kaawan sa susunod na buwan. Espesyal niyang pinili ang Jade na sisidlan na may disenyong sanga ng puno. Gusto sana niyang ibigay ito sa inyong kaawan, ngunit pinilit ni Huay Chuan na kanselahin ang kasunduan. Natatakot siyang hindi na siya makapaglingkod sa inyo. Kaya ngayon pa lang ay ibinigay na niya ang kanyang pagmamahal. Sa inyo. Mabait kang bata, salamat sa iyong pagmamalasakit. Huwag kang mag-alala, habang nandito ako, walang makakapagsamantala sa iyo. Salamat, Lolo Gu. Ay naku, tatay, si Tio Fuy biglang nagmamadali para. Tumawag kay Huay Xuan. May nangyari ba? Oo. Sakto dumating kayo. Tingnan nyo ang anak niyong pinagpalaki. Dahil sa isang babaeng walang pinag-aralan, inalipusta sa harap ng publiko si Xinru. Inawalang bisa ang kasunduang pagpapakasal. At pinilit pa itong lumaya sa Beijing. Nakakahiya talaga sa pamilya nating Gu. Ay, hindi dapat yan, tatay. Ang batang si Huay Xuan. Palaging maingat sa kanyang mga desisyon. Baka may Pagkakamali lang. Pag-akamali? Mismo si Xinru ang nagsabi. Anong pagkakamali? Sa madaling salita, papuntahin mo. Rito yang walang hiya. Papagalitan ko siyang mabuti. Ang galing talaga ng mga pamamaraan ni Ginoong yan. Ang bilis, nakarating na sa lolo ko para baligtarin ang katotohanan. Ikaf, Zuvail. At dinadala mo pa sa harap ko, yang babaeng yan. Pakikinggan mo. Habang buhay ako, hinding-hindi ko tatanggapin. Ang babaeng itong masama ang ugali, bilang manugang ko. Wow, ang lakas pa ng boses ni Lolo. Wow, yung nasa istante, yun ba yung puting banga mula sa Ming Dynasty? Napakaganda ng pagkakapreserba. Ay, at yung katabi, yun ba yung enamel mula sa Qing Dynasty? Sos! Talagang sobrang yaman. Hindi ko alam. Yan. Ikaf, ikaf. Hindi ba ito yung saladong jade pot na regalo ni Emperor Songhizo? Kay Concubine Liu. Pero hindi ba ninakaw ito ng mga Jin? At sinira ni Concubine Liu. Regalo pa ng peke, siguradong magkakagulo mamaya. Peke pala. Kaya pala nung ilabas nila, paang kakaiba. Ikaw, marunong ka rin ng antigo? Exat o yung jade pot. Sa tingin ko, nakita ko iyan sa isang libro pamilyar. Anong libro? Ang detalyado na nakasulat? Isang buhay akong nakolekta. Di ko pa narinig. Ganito ka-specific na kwentong palasyo. Ah, yun. Ang aking ulan na lumipas at nagliwanag ang langit. Espesyal kong ipinagawa para sa aking mahal. Ngunit, Ninakaw ito ng mga barbaro. ang iking mahal. Napakalupit. Matapang talaga ang kanyang ugali. Natatakot siyang mapahiya, kaya pinagtripan niya ang bote. Naku, nasasaktan ang puso ko. Lauzhaw, huwag ka nang umiyak. Uminom ka ng sopas ni Mengpo para kumalma sa susunod na buhay. Huwag ka nang maging emperador. Naiinis. Naku! Ang bot ko, ang mahal kong konsorte. Hehe, nakalimutan ko, pero naaalala ko sa libro, ito ay Ruwer na may saladon glaze. Parang mali ang kulay ng Yan family. Sabi ni Master Wang, sobrang ganda ng pagkakagawa ng bote. Mukhang tunay at wala ito sa kahit anong libro. Paano niya nalaman? Tito Gu, huwag mong pansinin ang batang ito. Nagsisinungaling lang siya. Isang probinsyana lang siya. Paano niya maintindihan ang antigo? Nakikita niya lang si Xinru. Malapit ng ikasal sa pamilya Gu. Sinadya niyang maghasik ng away. Oo, Lolo Gu. Ang bote na ito, pinaghirapan kong hanapin. Binili ko ito sa isang kolektor. ang ate kao. Ang at ko, may galit siya. Kaya niya ako sinisiraan.
Gusto niyang sirain ang relasyon namin ni Hui Chuan at ang aming kasal. Wala. Hindi ko sinabing peke ang ibinigay ninyo. Sabi ko lang, mali ang kulay. Sa libro, seladon ang kulay. Ngayon, kapag nagsasabi ng totoo, sasabihin ng gugulo. Lolo, para malaman ng totoo, magpatawag tayo ng mga eksperto. Para suriin ang bote. Ito ang regalo ni Zhao Zhao sa inyo. Kahit hindi ito napakaganda. Pero pinaghirapan ko ito. Oras na para lumabas ang bato ko. Lolo, sana ma-appreciate mo ito. Ito ay tunay na Dragonstone. Mas mahal pa ito sa peking bote. At sinasabi ninyong trader ako. Ipaliwanag niyo kung ano ito. Ipaliwanag ninyo na maayos. Ano ba ito? Naku, ang taste ni Shen Xinru, grabe. May Hui Chuan pa siyang. Gwapo at pugi, may itsura at katawan. Mukhang magaling, top tier na fan, pero hindi niya pinapahalagahan. Gusto pa niya ng matanda bago magkagulo. Kailangan patulungan ang matandang lalaki na tumayo. Tite. Hindi ito pag-ibig, parang volunteer work sa home for the aged. Madami, huwag kang makinig ng hindi nararapa. Hindi po, Lolo Gu, Tito at Tita, ito. Mga larawang ito ay peke, pinagkakalat lang ni At para siraan ako. Tama. Palagi maayos at disiplinado si Jinru. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Dapat kayong maniwala kay Jinru. Lolo, tatay, nanay. Noong mga nakaraang araw kayo nasa villa, baka hindi nyo alam. Si Ginoong Yan at Binibining Shen. Nahuli sa kalokohan ni Tita Song. Agad pinalayas, ngayon wala nang matakbuhan. Kaya ngayon nagbabaligtad sa harap nyo. Para lang makatakas at maging protektado ng pamilya Gu. Hindi po, Lolo Gu. Tama na. Kayong dalawa, nagawa nyo. Ang kasuklam-suklam na bagay, tapos may mukha pa kayong magsinungaling sa harap ko. Lumabas kayo. Mulan gayon. Ang kasunduan nyo ay kanselado na. Huwag na kayong tumapak sa bahay ng pamilya Gu. Ito Gu. Bigyan nyo po ng pagkakataon. Ho. Sige na po. Yan Zhao. Hintayin Montag, gaganti ako sayo. Ubo-ubo. Anak. Ako ang may mali, naniwala agad ako sa iba. Kanina may nasabi akong masasakit na salita. Humihingi ako ng tawad, huwag mo sanang damdamin. Naku, maliit na bagay lang yan, Lolo Gu. Sobrang kulit niyo po. Anak, ang talas na mata mo, nakita mo agad. Napika ang bangang tu. Tara na. Tulungan mo akong tingnan ang iba pang treasure sa study. Ito. Aiksu ande sensa mula sa Ming Dynasty. Meron nagsasabing tunay. Nag-away na sila tungkol dito ng ilang dekada. Ito naman. Ay ding yao child es pillow. Naku, tingnan mo, parang milagrong nagkatotoo. Tingnan mo ang anak natin. Hindi matanggal ang tingin sa babae. Ma, Sasabihin ko sa'yo, ang ganda ng ugali ng babaeng to. Hindi tulad ng mga plastik at pakitang tao lang. Nga pala Hui Chuan, sinabihan ko na ang kusina. Gumawa ng ilang espesyal na masarap na ulam. Sabihin mo sa batang ito, papakainin natin siya, ha? CJ. Wow! Talagang first class ang mayayaman, hindi ito ordinaryong chef. Parang fitness trainer na nag-sideline sa pagluluto. Ganito pala ang gusto ng manugang. Ay naku, anak, halika rito. Pupunasan kita, anak. Wow, libre ba tong panoorin? Nanay, ano ba yan? Anak, basang-basa yang damit Montag. Ang sakit naman, ayaw kitang magkasakit. Anong nahihiya ka pa? Si Zhao Zhao naman ay hindi estranghero, di ba? Ahem. Tama na. Malaki na si Hui Chuan. Tara na, kain na tayo. Malamig na ang pagkain mamaya. Narinig ko na kinansela ang kasunduan ni Hui Chuan. Sa babaeng yun. Wanru, kakabalik mo lang, baka hindi mo pa alam. Kinansela nga ang kasunduan nila. Pero, ang alyansa ng pamilya Gu at Yan ay tuloy pa rin. Ano ibig mong sabihin? Kamakailan lang, may ipinadala ang pamilya yan. Marami siyang paraan. Kaya niyang gawin.
na pumayag si Hui Chuan na ituloy ang kasunduan. Isang probinsyanang walang kwenta lang naman yan. Paano niya kayang pantayan si Hui Chuan? Sa tingin ko, gumamit lang yan ng masamang paraan. Para mapilitan si Hui Chuan na pumayag. Isang probinsyanang walang koneksyon. Paano siya makakapasok sa pamilya Gu? Ikaflang, Vanru. Ang bagay kay Hui Chuan, magkapantay kayo. Si Hui Chuan ay dapat akin. Hindi ko hahayaang makuha siya ng iba. Wow! Ang lakas ng dating ng babaeng ito kung ako. Diretsuhin ko na lang. Halika. Bukas ang bibig. Kapag nagmahal ang isang tao, todo bigay. Mas malambing pa sa tatay mo noong nanliligaw pa siya sa akin. Tia. Oo. Vanru, nakauwi ka na. Opo, Tia. Ang tagal-tagal natin hindi nakita. Narinig ko po na nandito kayo ni Kuya Hui Chuan sa bahay. Kaya sinadya kong. Ito pala yung sikat na white moonlight na. Laging iniisip ni Gu Hui Chuan. Ang ganda-ganda nga. Naku, Zhao, huwa kang mag-alala. Anong white moonlight? Sismes lang yon. Si Hui Chuan. Ikaflang ang nasa puso niya. Grebe, ang galing mo talaga. Dapat mag-isip ako ng paraan kontra sa kanya. Tia. Kakauwi ka ulang po, wala masyadong handog. Pero may dala po akong skincare set para sa inyo. Pero hindi ko po alam na may iba palang bisita. Kaya hindi masyadong kompleto. Vanru, ang bait Montag naman. Pero, siyempre, di naman papansinin, yan ang giiming Zhao. Dai ba, Zhao? Sabi nga ng tatay ko, maganda ako kahit tubig lang panghilamos. Kaya okay lang. Buti na lang at hindi ka na-offend. Medyo nahihiya pa rin ako. Ganito na lang. May salo-salo ako mamayang gabi para sa aking pag-uwi. Sama kayo ni Kuya Hui Chuan. Para mas masaya. Zalo-zalo, magandang oportunidad, tu. Kapag nag-inuman ang mga kabataan, mainit ang mga damdamin, perfect na pagkakataon. Sige, sasama kami. Mas masaya kapag magkakasama kayong mga bata. Puro mayayamang pamilya ang mga bisita mamaya. Si Yan Zhao, probinsyana. Malamang hindi siya mag-blend in para makita niya ang pagkakaiba namin. Sige. Okay, usapang mamaya sa yun ding clubhouse. Ang ganda mo ngayon, Wanro. Sino yan? Nakatsinelas at jogging pants lang? Sinong iba pa? Kasama ni Gushe. Siyempre, yung probinsyana mula sa pamilya yan. Nakakakahiya. Kuya Hui Chuan. MS. Yan, andito na kayo. Miss Yan. Ang suot Montag. Iba ka talaga. Gutom ka na ba? Dadalhin kita kumain. Nan. Hui Chuan, bakit ngayon ka lang dumating? Ang tagal naming naghintay sa'yo. Tana, kulang na lang ikaw sa laro ng baraha. Zhao. Punta ka na sa laro, ako'y kukuha ng pagkain. Pagkakain ko, hahanapin kita. Huwag kang magpaligaw-ligaw, tawagin mo ako kung may kailangan. Binibining yan. Masarap ba ang kinain mo? Ang mga pagkain dito, kumpara sa mga simpleng pagkain sa probinsya. Mas masarap, hindi ba? Okay lang, hindi naman ako masyadong mapili sa pagkain. Hindi ko alintana kung anong paraan ang ginamit mo para linlangin ang pamilya Gu at si Hui Chuan. Pero mas mabuting kilalanin mo ang sarili mong estado. Isang negosyong kasal lang kayo. Ngayon, bumalik na ako. Ang posisyon ng asawa ng pamilya Gu, hindi mo kayang panatilihin. Binibining yan. Tunay akong nagmamalasakit sa'yo. Ang pamilya Gu ay hindi basta-basta maabot ng kahit sino. Ang tulad ni Hui Chuan. Kailangan niya ng isang babaeng makakatulong sa kanya. Hindi tulad mo na naghahangad lamang ng sariling kasiyahan. Isang probinsyanang walang kakayahang umangat. Tama, tingnan mo ang sarili mong estado. Akala mo ba pag umangat ka ay magiging rina ka na? Ang posisyon ng asawa ng pamilya Gu, tanging ang tulad ni Wanro na may magandang pinagmulan. May talino at kagandahan, ang karapat-dapat. Kung may pag-iisip ka, umalis ka na ng kusa.
Huwag mong hintayin na ako pa ang kumilos. Baka hindi maganda ang kalalabasan para sa lahat. Hindi ba ninyo nakikita? Simulat sa pool, si Gu Weichuan. Ang laging sumusunod sa akin, siya ang nagpupumilit. Na maging nobya ko. Bakit sa inyo? Parang ako ang naghahangad na umangat. Ano? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Isang hamak na tulad mo, ay hindi karapat-dapat na habulin ni Huichuan. Ito na ang huling babala ko sa'yo. Umalis ka na kay Gu Huichuan. Kung hindi, gagawin kitang kahabag-habag. Sino ang gusto mong gawing kahabag-habag? Si Yan Zhao ay aking tunay na nobya. At ang magiging babae ng pamilya Gu. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Nabastusin mo siya. Kuya Huichuan, para sa kanya mo ako ginaganito. Noong bata tayo, sinabi mo na ako ang pinakamamahal mong kapatid. Naingatan mo ako habang buhay. At nung naospital ako, hindi ka natulog magdamag sa ospital. Lahat ng to, nakalimutan mo na ba? Baiwan-ro, pag-isipan mong mabuti ang sasabihin mo. Noong bata tayo, dahil lang sa relasyon ng ating pamilya, kaya kita pinagbigyan. Kailan ko sinabing ingatan kita habang buhay? At nung nagkasakit ka, tatay mo ang tumawag para humingi ng tulong. Hindi man lang ako umabot ng kalahating oras. Paano naging magdamag na hindi natulog? TFA, sayang ang dalagang to, nag-iisang umiibig. Bakit puro pag-ibig lang ang nasa isip? Ulitin ko. Si Yan Zhao ang napangasawa kong ipinagkasundo. Kung sino man ang bastusin siya ulit. Huwag ninyong sisihin kung hindi ko napansinin ang dating samahan. Tara, dadalhin kita kumain. Gu Huichuan. Para sa babaeng tumo ako ginaganito, talaga? Huwag mong sisihin kung maging malupit ako. Kamusta? Nedsen, masarap. Halika, Hello pa. Ano pong kailangan? pag nakita mo yung lalaking pupunta ng CR, dalhin mo siya sa suwet sa taas. Ito. Hindi po tama, tu. Huwag kang mag-alala, malaki ang ibibigay ko sa'yo. Malapit na. Kailangan ko nang maghanda. Zhao Zhao, nang. Pupunta muna ako ng CR, maghihilamos. Teka. Baiwan-ro, talaga ka. Ganito kang mag-isip, gustong pilitin ang sitwasyon. Panaginip lang yan. Buti na lang malakas ako, kundi malaking problema na to.
Hoy Kuya Wang. Lasing ang amo mo, pumunta ka sa Cloud Top Club. Ilset. Ang aking mahal na anak. Ilang libong taon na akong nagtatrabaho ng maayos sa itaas. Tapos kinain mo lang ako ng isang baboy damo. Ako. Hoy, binabalaan kita. Kung mawawalan ng kahit isang hibla ng buhok ang anak ko dahil sa'yo, buburahin ko lahat ng natitira mong buhay sa libro ng kapalaran. At gagawin kitang internitoro at kabayo sa ilalim. Aw, magwawalis ka sa impyerno ng mga dila. Narinig mo ba? Gagawin kitang internitoro at kabayo sa ilalim. Narinig mo ba? Gising ka na. Anong nangyari kagabi? Naku, ang lakas ng loob mong matanong. Kagabi, para kang sloth na nakabitin sa akin ang bigat mo. Ayaw mo pa akong pauwiin. Tapos bigla kang sumandal sa akin, di ba, pare? Ang sama ng tulog mo. Tigilan mo na. Ha? Ikaf? Nasen SI Kuya Huaychuan? Bakit ikaf? Ma'am, yung nangyari kagabi. Hindi mo na naalala? Kagabi. Naalala ko lang na dapat. Si Kuya Huaychuan ang kasama ko. Ikaw, siguradong may kinalaman ka dito. Anong kasalanan ko? Kagabi, nakita ko yung lalaki na sinamahan ng ibang babae, kaya nagmadali akong umakyat. Sabihin sa'yo, kaso pagpasok ko, naamoy ko yung insenso mo, bigla akong nahilo at saka. Kagabi, hindi ba't masaya ka rin naman? Para kay Kuya Huaychuan lang yun. Ang pinakamahal na pampagana. Tapos ngayon, ako pa ang nahuli. Umalis ka. Lumayas ka. Umalis ka na. Bilis, umalis ka na. Sige, alis na ako. Bakit ka galit ng galit, ma'am? Next time, ventilate ka pak nakin senso. Piano nangyari tu? Gu Huaychuan, Yen Zhao. Kasalanan ninyong dalawa. Kayong mga hayop. Gagantihan ka o kayo. Oy. Maambay, ang init ng ulo mo sa umaga ah. Schenksinru, bakit ka nandito? Tingnan Montag. Ganito na ang ginawa mo. Pero si Huaychuan. Kasama pa rin ang kabit niya. Masaya silang dalawa. Ivan ka na lang dito. Huwag kang mag-alala, pareho tayong nasa isang bangka. Kaysa mag-isa ka dito at nagagalit ng walang silbi, mas mabuti pa. Tayo ay magtulungan. Anong oras na ba ito? Bakit hindi pa rin siya umuwi? Ay naku, tingnan mo, hindi matawagan ang telepono. Laugu, nababahala talaga ako. Baka may nangyari sa bata. Ay naku, wala yan, huwag kang mag-alala misis, baka naman.
Nalubat lang ang cellphone ng anak nating si Huichuan. O kaya naman, si Huichuan ay naabala lang sa isang bagay. Hintayin na lang natin, huwag muna tayong magpanik. Gusto kong makita si Gohuichuan. Pumunta ka mag-isa sa bodega sa West Suburb. Huwag kang maglaro. Kung hindi, pananagutan mo ang mga kahihinatnan. Tito at tita, nasiraan ng sasakyan si Huichuan. Nalubat din ang cellphone niya, nakatanggap ko lang ng mensahe mula sa isang tao. Utang mo yung pasdo siya. Ay naku, natakot ako, nasiraan lang pala ng sasakyan. Buti na lang at walang nangyari. Buti na lang. Sabi ko na nga ba, walang mangyayaring masama, huwag kang mag-alala, nga pala. Zhao, kaya mo takeng pumunta mag-isa. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na po tito, babalik na kami agad. Kayo na lang po ni tita. Magpahinga na lang kayo sa bahay. Sige, ingat ka sa pagpunta. Sisi, go NA. Hindi ba ninyo alam na hindi dapat sinasaktan ang mukha? Ang ganda-ganda ng mukha, sinira ninyo. Ete, totoo ka talagang matapat sa pagkakaibigan. Ang bilis mong dumating. Yan, Zhao. Hindi ka ba laging mayabang ngayon? Tingnan natin kung paano ka ngumiti ngayon. Kayo dalawa, sinabihan kayong tanga, todo kayo. Kung wala akong kakayahan, bakit ako pupunta sa ganitong liblib na lugar? Inosente. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin kayo ay maghintay ng kaparusahan. Zeno yan. Sino ang nanakit sa akin? Zeno yan. Sino yang nagpapanggap diyan? Lumabas ka kung matapang ka. Ang sakit, putangina. Zeno ba talaga tu? Ikaw to know? Ikaw ang may gawa nito. Anong kalokohan tu? Huvak. Lumayo ka. Yan Zhao, ikaw ang may sola. Lalabanan kita. Sandali. Bago mo ako paghigantihan. May mga bagay na dapat malaman ni Emmett Bai. Tigilan Montag, yang kalokohan Montag. Ngayon, ikaw o ako, isa sa atin ang mamamatay. Isa sa atin ang mamamatay. Baiwan Ro, naniniwala ka ba? Na aksidente lang ang nangyari nung gabing iyon? Anong ibig mong sabihin? Isipin MOMS, Bai. Sa ganitong sitwasyon, sino ang makikinabang kapag pinagsamantalahan ka? O Zeno. Ang may gustong makakuha ng something sayo. Ikaf, by Vanro. Nagloloko KBA? Naniniwala ka sa kanya? Ginagago kaniya, alam Montag ba yon? Baiwan Ro, sa totoo lang. Umalis na yung waiter ng maaga. Pero binayaran siya ni Sheng Xinru ng malaki. Ginawa niya iyon para makontrol ka. At para gamitin ka para maghigante. Isipin mo, bakit kaya andun si Sheng Xinru? Nang maaga sa hotel corridor? At paano niya nalaman ang nangyari sa iyo? Di ba iyon nakakapagtaka? Shen Xinru. Ikaf pala. Papatayin kita. Ong keme kao. Lalabanan kita. Kailangan kong kumain ng pork ulo para bumalik ang lakas ko. Sige, bugbugin mo ako. Maya-maya, nakalis na ako sa impyerno.